Magandang araw mga kaibigan at sa pagkakataong ito may tampok po akong video sa inyo. Ito ay may kinalaman sa paniniwala ng mga protestante na si Kristo daw di umano meron daw mga kapatid sa kanyang ina o sa kanyang ama. Totoo ba ito? Panoorin ninyong mabuti ang talakayang mangyayari sa araw na ito. Ito ay parang review na lamang po sa nakaraang talakayan. Sapagkat malaki po ang may tutulong ng episode na ito upang malaman po ninyo kung paano po sagutin ang mga tirada, ang mga tira ng mga protestante na ipagbakbakan sa atin pagdating sa pananampalataya. Ito po si John Doe Alabador. Ito po ang punto por puntos doctrinal talakayan. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog, nganong nahimong tinuod ang simbang Katoliko, way laing rason, tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Yo! Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the Yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion. So, welcome natin si Pastor Wimpitan. Brother Wimpitan, good evening. Good evening sa inyong lahat. Sa lahat ng mga kapatid na Katoliko, good evening. Alam mo ba kung ano mangyayari ngayon talakayan, bro? May idea ka ba sa talakayan namin dito? Wala, pero pwede mo i-discuss, di ba? No. Ganito yan mangyayari ngayon, no? Ano natin, ano na natin, bago tayo magsimula is meron lang akong kakalaruhing issue. Tapos pag kinonfirm mo yung naturang issue, ipapaliwanag mo yon. Na anong gusto mong minutes sa pagpapaliwanag, Pastor? 10 o 15 minutes? Siguro, 15 na lang siguro. Ano bro? 10, 15. 15 minutes? 15 na lang, 15. 15 minutes. So, papaliwanag mo yan ng 15 minutes. Pagkatapos, tatanungin ka ng mga nasa punto-punto panelist. Okay. Ang pagtatanong nila sa iyo, based doon sa sa ipinaliwanag mo, based doon sa tatalakayin nating issue. So, yun ang nandoon yung kanilang katanungan.
And then, pagkatapos, kung sakali na may kukontra sa iyong paliwanag, pwede magpaliwanag yung nagtatanong sa'yo. At in return, ikaw naman ang magtatanong sa kanya. Sige, Yun. sige. So, straight to the point ang tanong dito at straight to the point din ang sagot. Mhm. Iimbestigahan natin yung isyong pag-uusapan ngayon. So, for clarification, bago ka magpaliwanag ng 15 minutes, kaklaruhin ko lang muna, Brother Wimpy, yung tinalakay mo doon sa debate ninyo ni Brother Junre Mm. sa Matthew 13:55. Yung Maria doon, basahin ko na lang muna ha para makita natin yung isyong pag-uusapan. Ang sabi dito, hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid. So for clarification, bago ka magsimula sa iyong pagpapaliwanag for 15 minutes, kaklaruhin ko lang muna. Itong Maria dito na ina ni na Santiago, ina ni na Santiago, Jose, Simon at Judas, ito ba si Mama Mary na ina ni Jesus o ibang Maria ito? Siyempre si Mama Mary yan. Yan ang, kaya nga Joseph Carpenter, asawa ni Maria, si Joseph lang iba. So si Mary yan, si Mary. Hindi yan si Mary Magdalene, hindi yan ibang Mary, hindi yan si Clopas. Okay, so binibigyan kita, Pastor, ng 15 minutes sa pagpapaliwanag. Wait lang ha, magta-timer muna ako rito. 15 minutes. Mas maganda siguro kung makita sa screen ng timer, no? Pero mahirap na. 15 minutes. Mag-timer ka na lang din dyan, Pastor Wimpy, para may idea ka kung anong minuto na. Okay lang, basta pag 2 minutes, sabihin na lang. Pakisabi na lang. Wala akong timer dito eh. O sige. Pagdating ng 5 minutes, mag-alert na ako. Sige. Sige. In 4, 3, 2, 1, start. Okay, sino ba talaga asawa ni Maria, di ba? At sino ba talaga asawa ni Joseph? So maraming Maria sa Biblia, no? May Maria Magdalene, may Maria na si Salome, si Magdalene yung napatawad ni Jesus, di ba? Yung babatuin siya. Meron si Maria Clopas. So kung ibabasa natin sa Biblia, no? Iisa lang asawa ni Joseph, si Mary, mother of Jesus. Okay, na pinsan ni Elizabeth. Okay? At kaya, kapatid ni Elizabeth. So, si Mary, mother of Jesus, kapatid ni Elizabeth, ang anak ni, kaya nung lumabas si John the Baptist, magpinsan tong si Jesus, saka si John the Baptist. Very strong yung evidence na yan, no? So, walang historical basis o biblical basis na nagpapatunay na merong ibang asawa o merong ibang anak si Maria na according sa CCC nyo, no? So according sa CCC nyo, merong ibang asawa at merong ibang anak si Mary sa ibang lalaki. So kaya nga tinatanong ko, sino ba yung lalaking yun? So, kaya nga tinatanong ko, sino ba yung lalaking yun? Hindi naman nila masabi sino yung lalaking yun. Kasi nga wala nga sa Biblia, di ba? So, dito sa Biblia, kung talagang ibang asawa ni Maria, hindi nauna si Joseph, sabi sa CCC yun, may nauna raw eh. Kaso sabi sa Biblia si Joseph lang. Kung talagang meron talagang nauna na ibang asawa si Mary, napakahalagang impormasyon yan na dapat isulat ng mga disciples o mga apostles. Mahalaga yan eh. Marriage yan eh. Kasi sa kultura ng Hudyo, ang kasal, mahalaga yan. Lalo na ang topic at character si Jesus Christ o ipapangalak si Yesu Cristo. Lalo na ang character, ang ama niya at ina niya, si Joseph at si Mary. Isusulat yan. Bago na pinakasal si Maria kay Joseph, may ibang munang lalaki si Maria. Wala eh, walang gano'n. Maria, mother of Jesus ha. Kaya nga may isang controversy na lumalabas sa inyo na ito fictional to na si Jesus Christ daw may may kabit daw. Hindi pa nakabit, may relasyon sila ni Mary Magdalene. Ito hindi totoo. Diba? Yan ba ganong issues eh. Kaya pag lumalayo tayo sa Biblia, mahirap talaga yan kasi saring-saring mga maling interpretasyon.
Yung sinabi ni Brother Julie na tradition nakaraan, pinutol yung talata eh. Tradition ng mga apostles, may epistle doon eh. Ang mga epistles, short letters, sulat ni Pablo. Tradition ng mga epistles, hindi tradition ng mga Katoliko sa labas. Diba? Ngayon, dito sa Luke chapter 1, verse 26 to 27, no? Kung talagang totoo nga, merong kinasal si Maria o may ibang lalaki si Maria bago si Joseph, dapat, nung pinanganak si Jesus sa talatang ito, nandoon yung mga anak ni Maria. Wala doon eh. Ang sino ba nandoon? Si Maria lang, si Joseph. Wala na. Kung, alam mo siyempre sa kasal, kung may anak ka talaga, di ba? Oh. Dapat andun yun. Siyempre, ma-excite sila magkakaroon kami ng bagong kapatid, baby, si baby Jesus. Wala naman doon eh. Kaya there is no scriptural evidence or even subtle suggestion that Joseph was married to anyone, but only to Mary, no? Ngayon, kaya nga mahalaga ang ebidensya ng Biblia. Kasi sa Biblia, itong last and final authority. Na ibig sabihin, itong Biblia, ibinigay ito sa tao para maintindihan ng tao kasi ang gumagabay ang Holy Spirit. Kaya nga sabi sa Bible, di ba, those who seek me will find me. So, halimbawa sa bundok, ito nangyari. Ito totoo nangyari ito ha. May isang sa bundok. Ano yata siya eh. Ewan ko anong lahi nito. Basta sabi, walang gospel na, di makapasok. Isang araw, may nakita isang retrato ni Jesus Christ. Pinulot niya. Tapos tinignan niya, sabi niya, Mama, sino to? Si Jesus Christ yan. Sino yan? Wala yan, mga story lang yun eh. Alam mo, sabi nung bata, nung teenager, Jesus, kung totoo ka, patunay mong Diyos ka. Doon niya kinausap yung retrato ni Yesu Cristo. Isang araw, nagulat na lang siya, yung Holy Spirit na convict sa heart niya. Literally yung Holy Spirit kinonvict yung puso niya. Say this prayer, Lord Jesus, you died. After 3 days, you rose again. I believe that you are God. You are my Savior. You are my King. Lord Jesus, please enter my heart. Forgive my sins. Wala ka Bible ha? Nung oras na born again siya. Ito pa isang true story, isang Muslim. Hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Itong Muslim na ito, nakaroon sa isang panaginip. Sa panaginip na yon, ipinakita sa kanya paano namatay si Jesus sa simula hanggang dulo. Nung nagising siya, di siya makapaniwala, di pwede, Muslim ako. Ba't ano nangyayari sa akin? Tapos sabi niya, totoo ka ba Jesus? Totoo ka. Patunayan mo totoo ka. Nanaginip siya ulit. Naulit-uli yung dream niya. Pinakita sa kanya yung crucifixion, yung step by step, paano namatay si Jesus Christ. Walang kalalaman sa Bible to. Tapos kinonsult niya yung kaibigan niyang Kristiyano. Nakita ko sa dream ko, si Jesus ganun, namatay, na pinako, na buhay muli. Sa Bible yun. Sa Bible ba yun? Nagulat siya eh. Kaya nga-appoint ito eh. Ang Bible talaga, inspired yan. Hindi basta-basta any kind of book yan. Ang inspired yan kasi written by the hand of God, the Holy Spirit, to the heart of God talaga yan. Kaya kung sino nagsisiksay ng katotohanan, since may Bible tayo, doon yung saliksikin. Kasi sa panahon nila walang Bible eh. Kaya saliksikin nyo. Wag nyo, alam mo, may sariling paniniwala ka, wag mong pipilitin paniniwala mo sa Biblia. Kung may paniniwala ka, maging fair ka. Ito yung paniniwala ng Biblia. Ito yung paniniwala ko. Babasahin ko yung Biblia ayon sa kanilang paniniwala. Babasahin ko yung aking paniniwala ayon sa aking paniniwala. Tutog ba sa Biblia? Bakit? Kasi ang Bible ang final authority. Yun ang authority. Hindi yung mga tao, hindi pastor, hindi mga pope nyo. Bible. Kaya nga yung mga tao noong unang panahon, nahawakan lang pope yung Bible, hindi niya binigay sa masa. Kasi nga ayaw nila malaman katotohanan, tinatago eh. Alam mong tawag doon, brainwash. Kaya nga pinagpapatay nila mga Kristiyano, pinag-execute na sila Martin Luther, sila John Calvin, sila John Huss. Itong naman isang nag-translate ng Bible to English, isa pinatay niya. Sino ba to? Si John Huss, sila na-translate yung Bible from Latin to English, sinulog sa state. Alam mo, kung talagang katotohanan yan, hindi mo mababali yan. Pero ba't tinatago? Kaya ang Biblia, i-reveal ngayon sa atin. Bukas ang Biblia, all the New Testament, kompleto na, canonized na, canon rule. Hindi pwedeng dagdagan, bawasan. Ang Bible ay 66 books lang. Kaya balik tayo sa topic, anong point ko rito? Ang point ko rito, ang Bible nagsasabi, si Maria, si God the Holy Spirit nagsasabi,
na ang Bible ay inspired, siya ang sumulat, na si Maria ay walang ibang asawa, kundi si Joseph lang. Kayo, mga Katoliko, gumagamit kayo tradisyon na hindi ango sa Biblia. Kasi sabi dito, ang Katoliko gumagamit ng pseudepigraphical books. Ano ba yung pseudepigraphical books? Ang pseudepigraphical books, ito yung ginagamit ng mga Gnostic kasi noong unang panahon, mga Kristiyano talaga na tunay, no? Nagkawatak-watak dahil kasi may mga panahon noon, yung mga bulaang propeta, gumagamit na, ba, yung isang disciple ni Jesus Christ, Simon Magus. Totoong na-convert siya, kaya lang, sa conversion niya, ang ginawa niya, nagbabalik-balik pa rin siya sa mga witchcraft, mga magic. Yan ang nangyari sa mga Kristiyano noong unang panahon. Nahalo dyan. Ang gnosis noong unang panahon, knowledge, revelation. So, ibig sabihin nun, nung napasok mga Kristiyano doon, nag-focus saan? Sa Bahimala, miracles, revelation. Lumayo sa Biblia. Yan ang ginagawa ng mga ibang mga sa panahon ng church history. At maraming gumagawa sa panahon ngayon, lumilihis sa Biblia, umaalis. Pag umalis sila sa Biblia, wala na. Kaya kayo mga Katoliko, isa kayong lumihis sa Biblia. Ginagamit yung Biblia, pero ayaw yung paniwalaan. Lumihis kayo saan? Sa tradisyon. Sa kayo pupunta? Sa pseudepigraphical books. Ano to? Books that claim to be further revelation from God or mystic writings but aren't in fact biblical. Kaya kumuha kayo revelation sa Pope nyo, sa sa pari nyo, hindi totoo eh. Biblia. Okay? Kaya ang sabi rito, because they are often associated with a group of books that Eastern Orthodox and Roman Catholic Christians believe to be inspired scripture. So ginagawa na inspired na tradition, which is wrong. Alam mo ba yung Eastern Orthodox Church? Pareho niyo yan eh. Diyan kayo lumabas eh. Alam mo ba yun? Ang Eastern Orthodox Church, hindi yan protestante. Mukhang protestante. Tama na sana lahat. Kaya na problema, ginawa nilang salvation by works. Sa kanila, hindi na sinama si Maria. Kayo, sinama si Maria. Sa inyo, sinama niyo good works by salvation. Sa kanila, good works by salvation. Diyan kayo lumabas eh. Medyo malapit na ang Eastern Orthodox Church eh. Na Catholic Church to eh. So, diyan, mahirap diyan. Pagpapasok ka sa mga ganung mga bagay, sa mga pseudepigraphical reasoning o pseudographical books, tradition, magkakamali ka sa interpretation kasi ang Bible canonized na, hindi pwedeng bago eh. Ito paano? Sa Bible, sa Matthew 1:25, the Bible is clear that she was still a virgin when she gave birth to Jesus Christ. Ibig sabihin, si Maria ay virgin pa nung pinanganak siya. Bago ipinanganak, virgin pa. Kaya nga, totoo yung sinabi ni Padre Dolly, agree sa kanya na nung pinanganak si Jesus, okay, nanatiling virgin si Maria. Okay? Nanatiling siyang virgin, di ba? Kasi miraculous siya. Pero, after nung pinanganak si Jesus, ano sabi sa Matthew 1:25? But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son. So, after pinanganak na si Jesus, si Joseph, nakipagsipin kay Maria. Anong gagawin na magtitigilan sila? Mag-asawa sila? Anong sama na mag-asawa sila? Ang marriage, ang sex, hindi baboy yan. Nagiging baboy yan paglabas ng marriage. Kaya nga ito si Joseph, maganda example siya na hindi niya hinabol yung virginity ni Maria, kung hinabol niya yung relationship, yung enjoyment ng kanyang relationship, hindi yung virginity. Mga lalaki, manyakis eh. Kung mahal mo ako, bigay mo sa akin virginity mo. Daming gumagawa. Ako, ginagawa ko dati yan. Pero tinigil ko na kasi hindi maganda eh. So, maganda example din si Maria na nag-antay siya na... Bro, 3 minutes to go. Okay, nag-antay siya in proper time si Maria para magkaroon ng isang anak. Okay? Para pag-sex kay Joseph. Prioritize niya yung kalooban ng Diyos. Kaya sabi niyo sa CCC niyo, dahil si Maria naging submissive sa kalooban ng Diyos, naging siya, karapat-dapat na maging walang kasalanan, which is wrong. Pero hindi ito topic doon, no? Ang point dito, wala sa Bible or any history or science, archaeological finds na nagpapatunay may ibang asawa si Maria. Only one, Joseph. Kaya yung anak niya si James, Joseph, Judas, tsaka si Simon, anak ni Maria, hindi sa ibang babae. Kaya nga dito, nung after ng anak si Jesus, doon lang nakipag-sex si Joseph. Doon sila nagsiping. Okay. Kaya nito, if there are other children being present before Joseph's married to Mary, it is likely they would have been mentioned in one of the gospel accounts of the birth of Mary.
Diba? Importante yan eh. Alak ni Maria, hindi mo susulat, nakatayo doon, papangalak si Jesus. Kaso wala eh. Kaya walang ibang alak si Maria except sino? Sina James, si Simon, si Judas, saka si Joseph. Diba? Sila lang. Kaya, nung tumakas sila sa Egypt, isipin mo, ba't wala silang kasamang alak? Wala. Walang kasama, silang dalawa lang. Kaya nagpapatuloy nang walang ibang asawa si Joseph o si Maria. Walang alak sa labas si Joseph, walang alak sa labas si Maria. So, mali yung paniniwala na si Mary ay nag-remain virgin forever kasi nga nakipagsipin si Joseph, nangalak sila eh. Pag nangalak, virgin pa ba yun? Ano ba yan? Pwede, punta kay Ricky kay Beno, mag-flower arrangement, papatahin mo, pwede. Kaso di ka pa rin virgin eh. Artificial yun, natural yun eh. Kaya mag-iingat tayo, no? It is often tempting to try to make scripture say something it does not say in order to create a theology we like. But we should remember a basic principle of scripture interpretation. Whenever possible, let scripture interpret scripture. Kung may isang talata sa Biblia, hindi maliwanag, hanapin mo sa ibang scripture. Kasi ang Bible, parang kadena yan. Kailangan, yung kadena na yun, hindi mo puputol. Scripture interpret scripture. Ang scripture, nag-interpret sa sarili niya. Hindi ikaw mag-interpret para sa scripture. Bakit? Ang context, ibig sabihin, konsepto, idea ng mga apostles, hindi mo konsepto, idea yan. Okay? We get into trouble when we get into trouble when we try to make God's word fit for our preconceived idea or doctrine. So delikado yan. Gagawin mo yung salita ng Diyos para sa sarili paniniwala mo, preconceived idea, dating paniniwala mo, pipilit mo, sasaksak mo sa hindi tatanggapin ng Biblia, makukonta-konta ka. Kaya marami naging kultong Kristiyano rin mga born again, dahil sa ganyan, post-teaching dahil hindi nila alam paano interpret ang Bible. Pero, maganda rito, we find it comforting that Joseph's previous marriage is such an idea and has no foundation in God's word. Ibig sabihin, si Joseph o si Mary, may ibang asawa o ibang lalaki, ibang babae, ay fictitious. Walang foundation sa Biblia. No? So, yan lang, no? Yan ang aking explanation ngayon or pag-share. So, sige magtanong na kayo. Okay, so meron pa sana siyang natitirang 13 seconds. At dahil naubos, tinapos na niya. So dito ako ngayon sa unang magtatanong. Sino ang unang magtatanong? Brother Tata Rosal. Pero bago mo na yan, acknowledge ko muna sa Brother Tata Rosal. Kanina eh. Brother Tata? Yes, magandang gabi Brother Jando. Medyo nagka-problema yung audio ko kanina. Kahit anong ginawa ko na ma-unmute, ma-mute, hindi pa maano. So ating tinicheck. So kumusta ang audio ko Brother Jando? Signal. Very clear. Okay, maraming salamat. So magandang gabi pala ni Pastor Wimpy Tan, no? At saka sa lahat ng dyan sa Zoom, kumusta po kayong lahat? God bless us all. Back to you, Brother Jando. Okay, acknowledge ko rin. Nandiyan na rin si Brother Wendell Talibong ng Ozami City. Brother Wendell Talibong, good evening. Brother Wendell? Mukhang wala na naman sa upuan si Brother Wendell. Pero ganun pa man, sige, continue po tayo. Brother Tata, ikaw ba yung gustong unang magtanong? Okay ra, pwede ra? Ang tanong Brother Tata, hindi lalagpas sa sa 1 minute ha. And then And then ang sagot din Pastor Wimpitan, huwag mo rin palagpasin sa 1 minute para punto por punto, straight to the point, walang liko-liko. Para ganyan talaga ang pag-iimbestigar sa doktrina. Kung honest ka sa pagtuturo, then boom, give your answer. Yes, Pero yes. kung may halong pangdedenggoy, talaga matatagalan tayo niyan. Dahil liko-liko eh. So para makita dito kung sino nasa tamang unawa, Bertata, ikaw ang unang gusto magtanong? Kailan, kung pwede, ang clarification mo na yung tinalakay patungkol sa talata Mateo 13:55, yung kapatid na si Jose, Simon at si Judas, Santiago. Ito ba? Yes. Ang topic Bertata, sino ang Maria na ina ni na Santiago, Jose, Simon at Judas? Kung yan ba si Mama Mary o ibang Maria? Ang tindig ni Pastor Wimpitan, yan ay si Mama Mary, wala nang iba.
Okay. So, pwede ka na magtanong, brada. Basahin ko muna yung clarification muna yung talata. Kanito ba, hindi ba't anak lang yan ng karpentero? Ito ba ang ibig sabihin ng mga talata? Maria Yes. ang pangalan ng nanay niya, di ba? Mm. Okay. So, pwede na ako magtanong? Sige, go ahead, brada. So, unang tanong, Pastor Wimpy, yung nagsabi, hindi ba't sa talata 55, hindi ba't anak lang yan ng karpentero? Sino ba ang nagsabi dyan, nagsalita dyan? Siyempre si Mateo, yan ang author ng kaya Matthew, siyang author ng Matthew. Objection. Oh. Yes, ano yan, brada? Hindi ko ang tanong, sino ang nagsalita? Hindi ko nagtanong sino ang nagsulat. Sino ang nagsalita? Sino ang nagsadula? Yun ang tanong mo. Sino ang nagsalita sa Mateo 55? Hindi Sino ang nagsalita? ang sagot niya si Mateo. Hindi po ako nagtanong sino ang nagsulat. Ang aking tanong, sino ba ang nagsalita sa sinulat ni San Mateo? Yun. So, sino daw ang nagsalita? Pastor Wimpitan. Siyempre si Mateo, sinulat niyan eh. So habang si Jesus kasama nila, siyempre, meron silang inspired. So dati, hindi pa nila sinusulat. Nung pag nag-select ni Jesus kasi sa lamit na, pinalangin ni Holy Spirit. Kaya si Matthew ang sumulat, siyang author ng Matthew, kaya nga Matthew yun. Yan. Okay. Yung sagot niya, Brad Ang nagsulat. Sabi niya, si Mateo ang nagsalita. Sabi niya. Pag sabi dito, hindi ba't anak lang yan ng karpentero? Sino ang tinutukoy ni Mateo na anak ni karpentero? Okay, nag-guess ko na. Sagutin ko na. Siyempre sa panahon niya, mga Hudyo. Mga kaibigan nila. Objection. No, ano objection? Sino ang tinutukoy ni Mateo na anak ng karpentero? Sino? Yun ang tanong ko. Pwedeng patapusin muna ako kasi napuputol eh. Yes. Sige, go ahead, Pastor Wimpe. Si Joseph, ang tatay ni Jesus. Si Joseph, ang asawa ni Maria. Ang mga Hudyo, nakita si Jesus that time na nasa templo, namamangha sila. Objection, Mr. Brother Jando. Hindi pa ako tapos. Yes. Objection muna kay ang layo ng sagot. Anong objection, Brother Tata? Hindi ako nagtanong kung sino ang asawa ni Maria. Counter. Ang Yes, aking tanong, wait lang muna, Pastor Wimpe. Ano yung objection mo, Brother Tata? ang sagot niya, ang asawa ni Maria ay si Joseph. Hindi yun ang tanong ko. Ang tanong ko, sino pag tinutukoy ni Mateo pag sabi niya, hindi ba anak lang yan ng karpintero? Sino ba yung anak ng karpintero? Yung tinutukoy ni Mateo. So hindi tinatanong ni Brother Tata kung sino yung Maria, kundi kung sino yung tinutukoy na anak ng karpentero. Brada, yan ba? Yun ang sabi ko. Yun ang gusto kong sagutin niya. Counter muna. Sige, Pastor, anong counter mo? Pakisabi sa kanya, pakiayos yung structure ng sentence niya. Paiba-iba eh. Ayusin niya kasi iniikot-ikot niya eh. So, huwag niyang gagawin dito question. Kasi lalo malilito yung mga tao. So, kung tatanong siya ng marami, isa-isa lang. Hinahalo-halo niya. Kasi tanong niya, si Joseph. Ngayon, si Jesus. Ngayon, dali lang. Tapos, sino yung nag-uusap? Ano pa talaga gusto niyong tanongin? Author ba? Sino ba? Si Jesus ba? Si Maria ba? Clarify lang. Counter Mga objection. follow-up na yan, Pastor Wimpe. Mga follow-up na yon. So, yung una, nasagot mo na yung una. So, ito siya sa ngayon sa sino ang tinutukoy na anak ng karpintero? Okay, So, sagutin ko na. aking ulitin, Brother Jando, ha? Okay, go ahead. Hindi po ako napaikot-ikot. Ang tanong niya, ang pinaikot-ikot niya. Ang una kong tanong lang daan, pinaikot-ikot niya. Ang tanong ko una, sino ang nagsalita diyan? Sabi niya, si Mateo. Si Mateo ay nagsulat lang, hindi yun ang nagsalita. Sinulat lang yan. Sagot niya doon sa sino ang nagsalita, yung mismong nagsulat. Yun ang sagot niya. Roger, pero iba yung nagsulat, iba yung nagsalita. Narrator. Yes bro, pero yun ang mo, kaya pwede mo tutulan niya mamaya, pero dito muna tayo sa pagsagot niya dahil yun ang niya na ang nagsalita, yun ang nagsulat. So dito naman tayo ngayon sa tanong mo na na sino ang tinutukoy na anak ng karpintero? Okay, yun.
Ang tanong ko, Sige, Pastor Wimpe. sino yung tinutukoy sa sulat ni San Mateo na anak ng karpintero? Sino? Sagutin ko na. Ako lang ha. Si Sige. Jesus, si Jesus. Yun. Okay. Yun ang sagot. Si O, yun. Jesus. So, sa ngayon po ba kayo na ang ama ni Jesus ay si Jose? Oh, yes. So, ibig sabihin, si Jose hindi po stepfather, siya ang biological ama? Biological ama si Joseph. Siya mismo ang ama ni Jesus. So, ibig sabihin, si Jesus hindi pinaglihi ng Espiritu Santo? Anak yun ni Jose? Iba ang sa spirito, iba ang sa laman. Si Jesus, bago pa mapunta sa tiyan ni Maria, ay buhay na. Diyos, Espiritu siya. Kaya walang problema doon. Ang tanong sa laman eh. So, Objection, Mr. Moderator. Objection, moderator, di po tapos. Objection. Brother Tata, patapusin mo natin si Pastor Wimpe sa sagot niya. Hindi man ako nagtanong kung si Joseph, si Jesus ba anak ng laman. Ang aking tanong, ko, ibig ba sabihin niya na ang Panginoong Hesus ay hindi siya pinaglihi ng Espiritu Santo dahil ang ama niya biological si Joseph? Yun ang sagutin niya. Yun ang tanong niya, Pastor Wimpe, na ibig mo bagang sabihin na si Kristo ay hindi siya ng Espiritu Santo dahil siya si Joseph pala ang kanyang biological father. Hindi siya anak ng Holy Spirit. Sa Diyos Espiritu, bilang Espiritu, anak siya ng Diyos mismo. Pero sa laman na pinag-uusapan kung laman, nakipagtalik siya, siyempre laman, ibabalot kay Jesus. Kaya nga may dalawang nature si Jesus, 100% God, 100% human. Yun ang sagot. Ibig mo bagang sabihin na ang katawan tao ni Kristo ay bunga ng pagtatalik ni Mama Mary at ni Saint Joseph? Yes. Yes, laman Ayun. yun eh. Yun ang kanyang unawa, Brother Tata. Saan po ba? Diyan sa Lucas 1:28 hanggang 30, sabi ng anghel na si Mama Mary ay maglihi ng Espiritu Santo. Alin ba ang totoo? Ang anghel o kayo? Naglihi ng Espiritu Santo, ibig sabihin doon, nasa tiyan pa lang si Jesus doon bilang Espiritu. Nasa tiyan pa lang siya. Okay? Diyos Espiritu pumasok Objection, siya. Mr. Brother. O, di pa tapos, di pa tapos. Counter objection. Objection, na. Wait lang muna, Brother Tata. Sige, go ahead, Pastor Wimpe. Nung sinabi ni Angel Gabriel kay Maria yon, dinala lang ni Holy Spirit ang Diyos Espiritu sa tiyan ni Maria. Okay? Okay? Yung sa tiyan na yon, nandoon na yon. Okay. Nung sa tiyan na yon, nabalot siya ng laman ng laman ng pagkatao. Pero nung nabalot sa laman ng pagkatao, ibig sabihin nun, tao dito, tsaka siya naging tao. Okay? Pero dalawa na nature niya. Ngayon, ang pagtatalik ni Joseph at kay Maria ay hindi pagbubunga ngayon doon kay Jesus sa mga alak niya. Na alak niya yung sila James, sila Joseph, yun. Kaya kasi Maria, hindi na virgin. Okay. Hindi niya sinagot ang tanong ko, Brother Jando, kung alin ang totoo. Sabi ng anghel, si Maria ay pinaglihi ni ang batang Jesus ng Holy Spirit. Hindi yung sinagot. So, ang sabi niya, follow-up na lang. Sabi na, nakipagtalik. Sa ngayon ka, Pastor Rimpe, ang taong mamahayag kung walang batayan ay isang sinungaling. Counter mo na, no? Counter. Yes, anong counter mo? Check mo na. Hindi tayo didebate, no? So, kung gusto mag-debate. Magtanong ka, hindi ka... Pastor, ito ay tatayan kung saan Sige. iimbestigahan Sige. yung anggulo ng doktrina Sige, na ito. sige. Yun, iimbestigahan yun. So, dahil Sige. iimbestigahan natural, tanungan ang banat ng tanungan to. Okay, sagutin ko na. Okay, ulitin mo na. Sa ngayon ka, Pastor, na ang isang mamahayag na walang sapat na batayan ay isang sinungaling. Laban pag di sa Biblia. Pero kung angos sa Biblia, hindi. Ngayon, sinasabi mo naman kanina, yung espiritu na yun, siyempre, iba yung lamang sa espiritu. Iba yun. Nangalak si Jesus, hindi sa laman direkta. Unang-muna sa espiritu. Tapos sa espiritu, yung laman ni Maria, kinuha niya kay Maria, kaya naging kataong tao. Kaya walang kinalaman si Joseph doon sa pagangalak ni Jesus. Teka. Sabi niya, walang kailangan. Wait lang, Brother Tata. Ang trabaho ko rito is host and moderator. So, Pastor, mukhang nagka-contradict ka yata. Paano magkakontradict? Sinabi ko, ulitin ko. Sabi mo kanina,
si Saint Joseph ang biological father. Tapos ngayon, sabi mo naman Okay. na walang kinalaman si Joseph sa pagkaanak ni Okay. Maria. Okay, paliwanag ko na ha. Okay, Okay. go ahead. Okay. Biological father in the sense na parang ama-amahin niya. Kaya nga Ah. sabi niya, dali lang, kaya nga son of God. Okay? Tinanggap niya as a biological son. Pero hindi talaga siya anak niya talaga sa espiritu, sa laman lang. Pero yung laman na yon, tinanggap niya kasi nga nasa laman, bilang respeto ni Jesus sa mga tao, tinanggap niya ang ama niya na bilang biological father niya, bilang respeto, may pagmamahal siya. Pero ang alak talaga niya, ang pagka-anak talaga ni Jesus sa espiritu, sa Holy, through the Holy Spirit nagkalaman. Kaya nung hindi pa nagkatalik si Joseph at si Maria, itong si Jesus may laman na. Ngayon, nung pinanganak si Jesus, tinanggap ni Jesus ang kanyang si Joseph at si Maria bilang biological, literally, kasi may pagmamahal siya, may respeto sa mga tao. Yun ang sagot. Pastor, meron mo nakita naman na pagka-contradict naman sa Brother sabi mo. Jando, Walang Brother contradiction, Jando. walang contradiction doon. Brother Ibalik Jando. mo yung record. Wait naman na, Follow Brotata. Sige, Wait muna, follow Brotata. ko Wait na. lang. Hold. Sabi mo kasi kanina, Pastor, na yung katawang tao ni Kristo, bunga yun ni Mama Mary at saka ni Saint Joseph. Tapos, sabi mo naman ngayon na may laman na si Kristo bago nagtalik si Saint Joseph at si Mama Mary. Alin ba talaga totoo doon, Pastor? Explain ko ulit O sige, go Okay. ahead. Ulitin ko. Doon sa tiyan, ang Diyos Espiritu ni Jesus sa tiyan na ni Maria, sa tiyan ni Maria, okay, nagkaroon ng laman. Okay? Hindi pa nagtalik si Joseph at si Maria. Nung nagtalik si Joseph at si Maria, nanganak si Jesus. Pero hindi talaga nila anak si Jesus kasi nga, anak talaga siya ng Diyos kasi nagkatawang tao lang siya. Okay, kaya nga hindi nga in the permission of the husband will, sabi nga sa Bible, di ba? Ngayon, kaya naging sinabi ng biological son ni Joseph, si Maria, tinanggap ni Jesus bilang biological father and mother, si Joseph, si Maria, bilang respeto. Hindi talaga siya talaga bunga ng pagkaanak ni Joseph at ni Maria. Dahil sa tiyan ni Maria, buo na may laman na. So, nung lumabas si Jesus, tinanggap ko lang ni Jesus bilang may pagmamahal, respeto sa tao, tinanggap niyang kanyang ama, si Joseph, ina, si Maria. Siyempre, kawawa naman kung hindi natanggap, sino mag-ama ina niya, di ba? O, bilang Okay. respeto. Kaya ang Son of Man, dalawang title niya. Son of Man, Son of God. Okay. Brotata, Brother Basta. Jando, nagkasalungat ka ng... Brotata, Oh, wait lang ha. Makiusap ako sa iyo, Brotata. Please go back sa topic dahil ang topic is sinong Maria ang ina ni Santiago, Simon, Jose at Judas. Ang tanong mo ngayon, ikot-ikot doon kay Jesus Christ. So, ang issue ngayon, sinong Maria ang ina ni Santiago, Simon, Jose at Judas? Ito ba si Mama Mary o ibang Maria? objection muna, Brother Jando. Yun ang Yes, dahilan na objection. hindi naman pwede separate yung talata, karugtong yun. Yun ang tanong ko dahil kung ipaliwanag ko na lang mamaya ha. Dahil yun ang akin mo ng clarification na ang paniniwala ng mga Hudiyo, ang nagsalita diyan ang mga Hudiyo, ang paniniwala ng mga Hudiyo na ang ating Panginoon Jesus ay anak ni Maria o ni Jose. Yun ang paniniwala ng mga Hudiyo. Yun ang tanong ko kaniya. Sino ang nagsalita diyan? Ang nagsalita diyan ang mga Hudiyo? Yes, Brotata. Oh, so Yes, Brotata. tanong Nasa ko, isang talata nga. Pero ang main issue kasi dito, kung sinong Maria ang ina ni Santiago, Simon, Jose at Judas. Ganito Ah. kasi yun. Dati, Brother, nagdebate, wait lang Brata, nagdebate si Pastor Wimpe at saka si Brother Junre. Sabi ni Pastor Wimpe, si Mama Mary ay hindi perpetual virgin dahil meron siyang ibang anak at yun sina Santiago, Simon, Jose at Judas. So, ayun. So, inibitahan ko si Pastor Wimpe para talakayin kung sinong Maria yon. At based sa sinagot niya kanina, for clarification, si Mama Mary ang Maria na ina ni Santiago, Simon, Jose at Judas. So, dun sana, Brad Tata, ang katanungan. Pero Brother Jando, ang main topic nila ni Brother Jandre, perpetual health, perpetual perfect virginity, di ba? Yes, natapos na yung Brad Ta eh. Brad Ta, Yun, natapos na sandali yun. Sandali lang, Brother Jando. Mali, yun ang main topic nila. Ang nangyari lang, si Pastor Wimpitan patungo siya sa ibang Maria, yung
anak ni Maria. So yun, yakin na lang ipaliwanag mamaya, Brother John. Patuloy akong magtanong. Sige, go ahead. Okay. Palapan ko lang muna, Brother John. Palap muna. Sabi two niya, questions. sa sagot niya, nakipagtalik si Jose kang Maria. Saan po yun mabasa, Pastor Yumping? Sa Biblia? Pastor Impin, naka-mute ka. Please unmute. Okay, ito, dali. Ito bibigay talata sa iyo. Ito, sabi dito sa Mateo 1:24 hanggang 25. Mabasa ba dyan? Mateo 1:24 hanggang 25 ang sagot niya. Mabasa dyan, nakipagtalik si Jose ni Maria o hindi mabasa? Brother Tata, kung marunong ka magbasa ng Biblia, basahin mo. Papaliwala ko sa iyo ha. Sinasabi rito, nung si Maria ay pinanganak niya si Jesus, si Joseph nakipagtalik kay Maria, nakalagay diyan. Yan ang para praising ko para mas maintindihan mo. Okay, patuloy. Lumang tugtugin naman yung talata, Brother Jando. Kahit anong salin, walang mabasa na nakipagtalik si Maria at si Jose ni Maria. Walang mabasa dyan kahit anong salin. Ang tanong ko, yung Maria na ina ni Jose, ni Santiago at ni Simon, sabi mo, Maria yun na si Mama Mary o asawa ni si Joseph. So, ibig sabihin na ang ama yun si Jose. O, sagot na ako. Si Jose, si Joseph. Pareho, same. Kay si Jose, ayon sa Mateo 10:2, na si Jacobo o Santiago, anak pala ni Zebedeo. Alin ang totoo? Anong talata? Anong talata ulit? Mateo 10:2 na si Jacobo o Santiago, anak ni Zebedeo. Basahin ko ha. Okay. Mateo 10:2. Okay. First Simon will call Peter. Okay. And his brother. Iba naman tong sila Philip. Ibang asawa to. Ibang magulang to. Sila Philip, Simon 12 apostles O nandun si Simon. Sandali lang. Si Simon nandun. So ibig sabihin, si Peter to. So iba to. Pero dito yung James, son of Zebedee. Nandito Objection, yung Mr. Orator. sandali lang, di pa tapos. Objection. Counter, di pa tapos. Yes. Hindi. Sandali lang, Brother John, no, pakikutol nga itong tao to kasi hindi maganda Yes. ginagawa niya Wait lang, brother. Hindi pa siya tapos, brother. Tapos Nanggugulo ka ng question Brother John, yun nag-object ko dahil hindi na siya nagot. Ang tanong ko, sino ang sabi niya, Santiago at Juan, anak ni Zebedeo? So, sangayon ka hindi si Jose ang ama diyang Santiago, si Zebedeo? Siyempre, hindi naman si Jose yan. Ibang asawa at anak yan. Si Simon, si Peter, paano naging anak ni Joseph si Peter? Ang layo. Okay. Sangayon ka yung Santiago binanggit sa talata Mateo 3:55. Sangayon ka yung Jacobo o Santiago, yung apostol ng ating Panginoon Sos? Okay, apostle siya. Diyan daw, counter muna. Counter. Yes, Counter anong counter mo, pastor? Malayo na siya sa topic Malayo na. Brother John, objection. Malayo na siya sa topic. Ba't mo na sa'yo malayo, bro? Nagbibigay siya ng talata na iba yung mga asawa-anak. Sila son of Zebedee, pinsan ni John the Baptist yun. Hindi naman anak ni Joseph at ni Maria yun Counter, Brother John. Saka ayusin niya yung question niya. Hindi niya inaayos Yung structure na patalo-talo. Pagbago-bago Sige, Ayun, last yeah. question na lang muna, brother, dahil marami pang magtatanong. Bagulo siya magtanong Counter. Iba muna. Last question na, bagulo magtanong. Counter objection na, Brother John, no? Sige, go ahead. Sabi niya, malayo na. Hindi malayo. Yung Santiago binanggit sa talata 55 sa 13 ng Mateo, yun ba ang Santiago nga apostol ng ating Panginoon na ang ama niya ay si Zebedeo? Yun Ayaw ba? ba yun? Palo tanong. Sino Dali ba? lang. Kita mo, di pa tapos. Wait lang muna, brother. Okay. Sino yan, Pastor Wimpe? Yung Santiago ba na apostol? Yun ba? Ano ba talata? Anong talata yun? Yung ito, may binasa si Brad Tata sa Mateo 10:2 na Santiago anak ni Zebedeo. Sabi mo yung Santiago dito sa 1355, ito'y anak ni Jose at saka ni Maria. Okay. Yun, sagot mo.
Pero dito, So, iba to. Sa Mateo, pwede mo sabihin, iba yung Santiago sa Matthew 13:55 at iba yung Santiago sa Matthew 12. iba doon. O, iba yun daw, brada. Magkaiba Okay. daw yun ka. Kasi sabi rito, dali lang ha, kasi sabi rito, yung Simon, who is called Peter. Peter ba si Simon, anak ba ni Maria si Peter? Oh, kita mo, ginajabal-jabal mo yung talata. Objection, Mr. Moderator. Wait lang. Wala naman sinasabi doon, bro, na anak ni Zebedeo si Pedro. Ang sabi dito, ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Yes. Una ay si Simon na tinatawag Pedro. Oh. Yan ha. So Oh. walang sinabi yan ay anak. At si Andres na kanyang kapatid. So si Pedro may kapatid na pangalan Andres. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. So itong anak ni Zebedeo dito ay si Santiago at saka si Juan. So ang sagot niya, Brother Tata, iba ang Santiago dito na kapatid ni Juan na anak ni Zebedeo at iba yung Santiago sa Mateo 13:55. Okay, palot. Yung Santiago sa Mateo 13:55, sa ngayon kayong apostol na Santiago, hindi apostol. Siyempre mga apostles yan. Unang disciples, okay. Sabi apostles yan. Okay. Yung Santiago sa anak ni Zebedeo sa Mateo 10:2, apostol yun na Santiago, hindi yun apostol. Moderator, pakisabi sa kanya, bagalan niya, no? Binibilisan niya, hindi ko eh. Ang tanong niya ngayon, Brother Wimpy, ang sagot mo kasi doon sa Matthew 13:55 na yung Santiago na yun ba apostol? Sabi mo, oo. Tanong niya ngayon, yung Santiago ba sa Matthew 10:2, apostol rin ba yun? Yes or no? Siyempre naman lahat sila apostles, tinawag to naglilingkod to Yun. Apostol sila, Brother Tata. Brother Jando, ang tinutukoy yung 2 apostol, 12 apostol yung tinutukoy. Ay hindi. Ang tinanong ko sa kanya yung Santiago. So ang sabi niya, mga apostol ito. Yan pala, yan. Ang palusot niya, ang lahat ng mga apostol, kahit siya ang kinin niyang apostol siya, yung 12 apostol ang tinutukoy ko. Ang Pastor Wimpy, ang tinutukoy niya, Pastor Wimpy, yun lang Santiago. Yung Santiago. Lahat ng mga apostles, lahat ng tinawag na Jesus ay mga apostles. Sila lang. Sino Ayun. ba ang ina ni Santiago na asawa anak ni Zebedeo? Sino ang ina? Anak ni Zebedee, si Santiago. Sino ang ina niya? Sandali lang, si Zebedee, si Elizabeth, hindi si Maria. Saan hindi mabasa si na? Maria. Saan mabasa na si Jacobo, ang kanyang asawa ay si Elizabeth? Nasa dyan nga Si Zebedee nga Ang sagot niya, Brad, yung Santiago na anak ni Zebedeo, ang ina nun, hindi si Mama Mary. Si Elizabeth ang sagot niya. Oh. Diba? Oh, yun na. Kaya magpinsan si Jesus Christ at si John the Baptist Dahil sabi niya, ang ina ni Jacobo Santiago na ang anak ni Zebedeo, ang ina niya ay si Elizabeth. Sabi niya, sagot niya. Moderator, dali lang ha. Wait, Magulo siya magtanong question. Paano nagpag si Jacob dun? Brother Jando, Hindi, nagpulap ako ako. Santiago. Brother Jando, iba muna. Magulo to magtanong Magulo to. Magulo ka magtanong. Balik ka na lang. Akin mo nang ikaw, Brother Jando. Sandali lang. Nagugulo lang to rito Ang sagot niya kanina, ang ina hindi ko na sasagot yan. Magulo to. Mamaya na. Magulo ka. Sandali lang, Brother Jando. Hindi na. Magulo ka kausap Magulo ka kausap. Brada, Magulo mo lang Brada, mabigyan na lang muna natin yung sa iba. Pati kayo na siya. Hindi ka na Mag-ribat marunong muna ako, Brother Jando. Ha? Bihira. Pwede, ribat ko. Sige, ribat ka na lang. Okay. Sagot na niya kanina na ang ina ni Santiago na anak ni Zebedeo, ang ina ay si Elizabeth. Yun ang pinaloob ko saan mabasa na ang ina niya ay si Elizabeth. Na ang anak ni Elizabeth is si John the Baptist lang. Pastilan ka. So, mag-ano ko? Walang murahan. Balo dyan, nagbumurang to. Walang murahan. Sige, Brada. Murahan. Bastos ka naman Alis ako dito. Brada, lipat ko na lang muna sa iba, Brada, ha? Kapag bastos, nagmumura ka Wala, Hindi hindi nagmura si ano. Ano, hindi, mura yun Na ano na? Minura niya ako na Bisaya. Bisaya? Hindi ko nagmumura, Brother Ano, Jando. sinabi ka kayo naka-record, minura mo ako Mura yun
Bro, kilala ko si Brad Tata, bro. Hindi yan nagmumura, bro. Kilala Sa ko. pagkakataon na nagbura eh. Walang ganyan, ha? Nasa Ozamis pa lang ako, sa Badista pa lang ako, kalaban ko Saka yan. umayos ka sa mga question mo. Yung, mabel si Jacob, ganyan, ginugulo mo lang eh. Para lang makapuntos ka eh. Basta Rempe, sa Badista pa lang ako, nakalaban ko si Brad Tata, never ako namura niya. Eh ngayon, nagbura nga Brother eh. Jando, Oo. ang experience mo sa akin, pag ako magtanong, basta malilito ng tinanong, kumatawa lang ko, tatawa lang po ako. Yun ang ginawa ko ngayon kang Pastor Winfrey. Tumatawa ako sa niyang sagot. O, pinagtatawanan mo ako, ibig sabihin. O, kita mo na. Alam mo, sa ugali mo pa lang, religious ka tapos ganun ka. Okay, ganito na Brad Tata. Brad Tata, Okay? Oh, Brad Tata, para hindi masyadong maano si Pastor Wimpe, na Magulo ka eh. Magulo. lipat ka na lang muna sa iba. Okay? At least pero, yung Brother mga Jando, tanong mo, yung mga Magulo to. tanong mo, ang nanonood doon, nasa kanila na kung nasagot ba ng tama ni Pastor Wimpe o hindi. pero Brother Okay? Jando, So, sandali lang. Humingi ako mamaya na kung pwede, i-rebat ko yun. I-rebat ko yun, ha? iribat Humingi mo ko. ngayon. Iribat mo ngayon. Ngayon na? Oh, Okay, ngayon na. Okay. huwag masyadong mahaba. Okay. Straight to the point lang. Okay. Para makasunod yung iba sa pagtatanong. So, yun po, matinding banggaan na nangyari. Bangayan to the max si Brother Tata at saka si Pastor Wimpy. Pero sa pagkakataong yun, may binanggit si Brother Tata sa kanya na pastilan man kaoy. Pastilan man kaoy. Ang unawa doon ni Pastor Wimpy, minura daw siya. Hindi po siya minura. Yung pastilan po man kaoy, sa amin yan, para lang yung pambihira ka naman. Pambihira ka naman. So, hindi po yan mura yung pastilan, mangkoy. Kung sa Tagalog po yan, pambihira ka naman. O, ganun yun. Okay, so, sa susunod na video, labas po natin, doon naman tayo sa rebuttal ni Brother Tata sa pahayag ni Pastor Wimpitan. So, abangan nyo po ang karugtong nitong ating episode sa Doctrinal Talakayan.